Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Natin simula ng kwento na ito. I-like nyo ang video natin. At sana, hindi nyo pa rin skipan ng ads ang ating video. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Habang abala ang grupo nila Noli sa magaganap na laban, kontra sa kinakatakutang nitong sabungero, hindi alam ng mag-ama na kanina pa palang pasimpleng nagmamasid ang ermitanyo. Magamat nakatuon ito sa pagtatadi ng bulang, subalit na sa paligid nakatuon ang pandinig nito. Nang matapos ng kabita ng tari ang manok nila Umar, kaagad naman itong binigay sa ama ni Umar na si Manong Mundo. O Mundo, handa na yan para ilaban. Pagatandaan mo, Mundo, huwag kang tumitig sa kalaban kung di mo pa nabitawan ang manok sa ruweda. Bili ni Manong Duming sa mag-amang sabungero. Sina Umar naman at Noli nakinig lang sa pinagsasabi ng dalawa. Maya-maya pa, pumasok na sa ruwida ang ama ni Umar nang siyang pinagmasdan lang nila Noli at Manong Duming. Habang naiwan silang dalawa sa labas, di naman maiwasang magtanong nitong si Noli sa matanda kung bakit sinabi nito na huwag titigan nila Umar ang kalaban kapag hindi pa nila nabitawan ang manok. Nang matanong niya yon, sumagot yon sa kanya ng, Sinabi ko yun sa kanilang dalawa para hindi sila matikalpo sa kanilang makakalaban. Kapag ginawa nila ang ipinagbabawal ko, hindi malabong matigalpo ang manok nila. At ito ang magreresulta ng pagkatalo. Mga aswang ang kalaban nila, Noli. Ayon, tingnan mo ang laban ng dalawang panik. wika ng ermitanyo sa kanya doon sa loob ng ruwida. Yun nga ang ginawa ng ama ni Umar, ang binili ni Manong Duming. Nang bitawan na ang ama ni Umar ang manok, doon pati ang kalaban. Pagkatapos nito magbitaw, napapansin nilang hindi nagsalpukan ang mga manok. Kitang-kita ng ama ni Umar ang matandang kalaban nila na para bang labis itong nababahalang nakatingin sa mag-ama. Maya-maya pa, biglang sumugod ang manok nila Umar nang siyang diretsong nakatama sa kalaban. Nakaganti naman ang kalaban. Subalit hindi ito tinigilan ng manok nila Umar. 3 sagupaan lang, laglag kaagad ang kalaban. Kahit nakadapa na lang ang kalaban, walang awa itong pinagpapalo ng manok nila Umar. Walang galos ang manok nila nang siyang ipinagtaka ng mag-ama. Paglabas ng mag-ama, kitang-kita nila sa mga pagmumukha nito ang labis na gulat at halong saya. Manong Duming, ito, buwinas tayo. Nakita niyo ba kung paano ilampaso ng manok ko ang kalaban? Wika nitong pagmamalaki sa manok nitong nanalo. Si Manong Duming naman, gumiti lang naman habang sumasagot ng, Maganda, Mundo. Nakabawi ka rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mananalo ka rin. sagot ng ermitanyo. Habang tinatanggal nito ang itinali sa manok. Doon sa manok nila Umar, walang kaalam-alam ang mag-ama. Kaya lang nanalo sila dahil may pabaon si Manong Duming doon sa manok nitong inilaban. Dahil nga nakita ng ibang sabungero ang husay ng manok nila Umar, kaya't marami ang nag-aasam para labanan ang manok ng mag-ama. Maya-maya lang, nilapitan ang ama ni Umar ng 3 grupong kalalakihan na may dala-dalang mga manok. Isa din sa mga malalakas na mga manok ang grupo na yon. Dahil kagaya nila Umar, nagmamay-ari yun ng samot-saring lahi ng manok na panglabanan sa malalaking sabungan. Papalapit pa lang ang mga ito sa kanila, nagwiwika na ito sa kanilang pangkat ng,
Oy sir, kayo pala. Mukhang binas yata kayo ngayon ah. May mga manok kaming dala. Baka naman may matitipuhan kang labanan dito. Wika nito sa ama ni Umar. Nang siyang sinagot naman nito ng, Bawi-bawi lang naman. Natalo rin naman yung isa kong manok kanina, yung ganador. sagot naman ng ama ni Umar dito. Subalit biglang natigilan ang lahat nang magpresenta itong si Manong Duming na siya ang sasalo sa hamon ng lalaking yon. Ako na lang ang tatanggap ng laban. Susubukan ko lang kung lalaban ba itong manok ko. Wika nito habang kinukuha ang manok na hawak ni Nuli. Dahil sa sinabi nito, napatitig naman kay Manong Duming ang lahat ng lalaking kasama ng pangkat na yon. Aba, sigurado ka ba Manoy? Nalalaban ka? Baka ilang paso lang tong manok mo. Mukhang pangkatay pa naman. Sir Mondo, kasamahan niyo ba itong matanda na to? Mukhang nahibang yata. Wika nitong pangmaliliit. Nagpipigilang si Nuli noon dahil sa pambabastos ng pangkat na yon doon sa kanyang maestro. Nakita nito ang reaksyon ni Nuli. Binulungan niya ito ng, Kalma ka lang Nuli. Di ba sabong lang ang punta natin dito? Kaya magsasabong lang tayo. Wika nito kay Nuli. Dahil sa mga sinasabi ng pangkat na yon, lumapit ang ama ni Umar kay Manong Duming at nagwiwika ng, Manong, huwag sila ang labanan niyo. Yung manok ko nga hirap, yung sayo pa kaya? Huwag kang mag-alala Manong. Magpakuha ako ng mga tandang sa bahay at ibibigay ko yun sa'yo. Para naman may lalaban nyo. Sagot naman dito ng ama ni Umar na alam naman ni Nuli na hindi nito alam ang abilidad ng matanda. Kausap pa rin nila Umar ang pangkat hanggang sa kinausap itong si Manong Duming sa isa sa mga kasama ng pangkat na yon. Manong, sigurado ka ba na ilalaban mo yung manok mo? Kung ganon, pwede bang itong sa akin na lang? Wika ng binatilyo na may hawak na 3 bayong na may naglalaman na manok. Napangiti lang naman ang matanda noon habang sumasagot ng, Sige. Para naman makauwi na kami doon sa bundok. Pinapili sila ng binata sa 3 nitong manok kung saan ang natipuhan ng matanda na lalabanan. Nang magkasundo na ang 2 panig, kaagad na yung pansamantalang umalis para magkakabit ng tarik. Sila Nuli at Manong Duming naman, pumunta sila sa isang sulok para doon magsisimulang magkabit ng bulang. Habang kinakabitan ng matanda ang manok ng tarik, hindi naman mapakali ang ama ni Umar habang nagsasalita ng, Manoy Duming, ito na lang ho ang ipamumusta nyo. Sabay abot nito ng pera para gagamitin sa sugal. Hindi na Mondo. Ito na si Nuli ang bahala. Sa kanya itong manok. Kaya naman siya ang bahala sa pusta. Sagot naman nitong si Manong Duming. Kaya't hinayaan na lang sila ng mag-ama at pumasok na sa ruwida. Ang pumasok sa loob, sina Nuli at si Umar. Habang si Manong Duming at ang ama ni Umar, nasa labas lang yon at nakikinood. Medyo natagalan pa ang laban na yon dahil tinambakan ng pusta ang kalaban. Panay pa ang pagtatawag ng panig ng kalaban. May pupusta ba sa panig kila Nuli? Subalit sa kasamang palad, wala. Maging sa labas ng sabungan, wala silang naririnig. Hanggang sa sumigaw ang kalaban na kung tawagin ay tinunga. Ang tinunga ay hango sa salitang Bisaya na kung tawagin sa Tagalog ay dublado yata. Halimbawa, 100 ang pusta mo. Tapos ang kalaban, 200. Napakalalim na yan.
Walang nagawa ang ama ni Umar kundi ikarga ang panalo nila sa manok para tanggapin ang pusta ng kalaban. Bukod sa dihado ang manok nila Nuli, nasa biya pa yon. Naghiyawan ang mga tao sa paligid na para bang alam na nila na talo na ang panig nila Nuli. Subalit hindi ganun ang nangyari. Dahil sa naging laban na yon, sumigaw ang ama ni Umar na bahagya daw ilayo ang kanilang manok sa paglapag nito dahil mga Amerikano ang manok ng kalaban. Paglapag ng manok nila Noli, kaagad itong sumugod na papalipad sa kalaban nang siyang hindi napapansin ng kalaban. Tinamaan kaagad ang kalaban doon sa likuran dahil kitang-kita nila ang dugong dumaloy doon. Nang makita ng mga tao yon, lalong nadagdagan ang ingay ng sabungan. Nang makitang gumagapang na lang ang kalaban, kaagad itong binuhat ng taga-karyo para maabutan na buhay ang kalaban. Subalit wala na. Wala nang buhay ang kalaban. Nang siyang halos hindi mapaniwalaan ng mga tao doon, gulat na gulat ang ama ning Umar at mundo dahil sa kanilang nasaksiyan. Tila ba hindi manok na Bisaya ang hawak nila Nuli? Biruin nyo, 2 palo lang ang kalaban, napapagapang kaagad yun. Dahil sa naganap, ang laking perang natanggap ng ama ni Umar. Dahil naging dublado ang laban. Matapos noon, halos dinumog ng mga tao sina Nuli at sila Umar para pagmasdan ang dala nitong manok. Sila Manong Duming naman, nakaupo lang yon sa isang sulok habang nag-uusap. Maya-maya pa, lumapit sila Nuli at si Umar at nagwiwika ng, "Manong Duming, isa pang laban? Walang galos itong manok nyo kaya pwede pa tong ilaban." Wika ni Umar na kaibigan ni Nuli. Dahil sa sinabi nito, napasagot naman ang ermitanyo ng, Kayo bahala. Basta sa inyo ang pusta. sagot naman ng matanda doon kila Umar at Nuli. Madali namang nakahanap ng makalaban sila Nuli dahil halos sila lagi ang niyaya ng mga tao doon. Muling ikinabit ni Manong Duming ang tanga nilang bertod doon sa manok nilang ilalaban. Ang naging kalaban nila kanina, doon sa kanila pumusta sa hindi malamang dahilan. May naririnig pa silang bulong-bulungan noon sa katagang. "Pagkakataon na natin to, pre. Buinas ata tong pangkat na to Wika ng isang lalaki na sa malapit lang nila Nuli. Na alam naman nilang dalawa na sila ang tinutukoy ng mga ito. Nang matapos ng kabitan ng bulang ang mga manok, sina Nuli at Umar muling pumasok doon sa ruwida. Bago pa man bibitawan ang manok, marami ng pangkontrang ginawa ang kalaban. Andun yung paghagis ng asin, paghagis ng sangang kahoy, hinilamusan ng tubig ang mga manok nang siyang hinayaan lang nila Nuli. Dahil sa isip-isip nila, baka partiyo ng ritual. Subalit ayon pa kay Manong Duming, magagawa lang masumpa ang kanilang karga kapag may makahula sa birtud nilang tangan. Pagbitaw ng manok nilang dalawa, sumabay din ang kalaban. Nang siyang muling nagsangkaan ang mga manok, sinuli noon. Pagbitaw niya sa kanya, kaagad yung tumalikod at gumilid ng sabungan. Pinagbastan lang nila ang magaganap sa laban na yon. Hanggang sa nagsabayan ng paluan sa ere ang 2 manok. At nung bumagsak yun sa lupa, hindi na nakatayo ang kalaban. Nagtatatalon-talon si Umar sa loob ng ruwida na animoy nasiraan niya yun ng bait. Kaagad itinaas ng sentensyador ang kanilang manok dahil sila nga ang nanalo. Habang kinukuha ni Nuli ang kanyang manok, nakarinig siya ng isang salita na sa salitang Bisaya. Naguroy mga dago ning mga tawana, kay di man madutlan ang kanilang.
na kung tawagin sa Tagalog naman. Mayroon sigurong anting-anting ang mga taong ito. Hindi tinatablan ang kanilang mga manok. Nang makuha na nila ang kanilang manok at pusta, kaagad na silang lumabas ng sabungan kung saan naroroon ang ermitanyo at si Manong Mundo. Paglapit nilang dalawa sa dalawa, narinig nilang nagwika ang ama ni Omar ng, "Manong Duming, normal pa sa manok kung kadalawang laban na puro panalo. Pero kung aabot tayo sa 3-4, tapos sa isang araw lang, aba, hindi na yata manok itong daladala nyo." Wika ng aba ni Omar habang tumatawa. Habang ermitanyo naman, patawa-tawa pa itong sumasagot habang tumatagay ng alak. Ano ka ba, Mondo? Matapang ang dugo ng mga Pinoy. Di ba sinakop tayo ng mga Espanyol? Pero nagawang ipagtanggol ng mga bunggaitang sila Lapu-Lapu ang Cebu. Kung kaya't mga Amerikanong manok lang ang ating lalabanan, aba, lalaban tayo dyan. Wika ng ermitanyo habang sila Noli at Umar naman, patawa-tawa lang itong nakikinig. Habang ang mga bata-bata ng ama ni Umar, abala din yun na tumatagay. At ang ilan dito, piniling sumausaw sa usapan ng pangkat ni Noli. Maya-maya pa, dumating na ang ilang tauhan ng ama ni Umar na may dalang 2 manok. Sa lahat kasi ng laban sa manok, si Noli lagi ang nagbibitaw doon sa ruwida. Kaya't doon napagtanto ng ama ni Umar na swerte sa larangan ng sugal itong si Noli. At dito na magsisimula ang kalbaryo ni Noli sa pagdating ng pagbreed ng mga manok. Dahil nga makulit itong si Umar, nag-aalok pa din yun ng sabong sa mga sabungero na naiiwan doon. Subalit inaatrasan sila ng mga ito dahil putok na putok ang pangalan ni Noli na isang mabagsik na sabungero. Dahil nga maraming dumating na mga sabungero doon, muli na namang nakahanap ng kalaban itong si Umar. At doon sa isang kilalang mananadi ng bulang na may tangan ding karga pagdating sa sabong. Dahil nga Ilonggo ang nakausap ni Umar, si Noli ang nakipag-usap doon para magawa nilang magkaintindihan. Subalit nang maramdaman nito ang ermitanyong kasama ni Noli, tila ba hindi na nito tumuloy sa kanilang laban. Ang dahilan noon, tinawag daw siya ng mga kaibigan niya dahil may kailangan ito sa kanya. Kaya't ang nangyari, hinayaan na lang nila umalis ang lalaking yon. Dahil nga makulit talaga itong kaibigan ni Noli, muli yung naghahanap ng mga kalaban. Ganun ulit ang nangyari. 2 banggaan lang ang itatagal, gagapang kagad ang kalaban. Sa pangatlong laban, muling nagwawagi ang pambato nila Noli. Subalit hindi akalain ni Noli na sasampalin si Umar ng kanyang ama nang makaabot sila ng pang-4 na sultada. Pagpasok nilang 2 sa ruwida, nagulantang ang ama ni Umar. Nang makita nito ang kalaban nila Noli, ay kumpare pala ng ama ni Umar. Nagsisisigaw ang ama ni Umar doon sa labas ng sabungan. Naiatras daw ang laban, subalit huli na ang lahat dahil nabitawan na ang manok doon sa labanan. Kitang-kita ng ama ni Umar kung paano paglaruan sa ruwida ang manok ng kanyang kumpare. Nanalo naman ang pang-4 nilang sultada at biruin nyo, iisang manok lang ang kanilang gamit at nanalo yun ng pang-4. Grabing saya ng dalawa, sina Noli at Umar dahil sa naganap. Paglabas ng 2 sa sabungan, sinalubong sila. "Umar, sumunod ka nga sa akin. Mag-uusap tayo." Sabay hila nito kay Umar doon sa malaking bato. Hindi na naririnig nila Noli ang pinag-usapan ng mag-ama. Sinampal si Umar doon
sa may likod ng bato. Dahil doon, nagyaya na ang ama ni Umar na uwi na sila. Dahil sumapit na ang 4:00 ng hapon. Pagdating nila ang 4 sa bahay ng mag-ama, tinanong ni Nuli itong si Umar kung ano ang dahilan kung bakit siya pinagalitan ng kanyang ama. Ayon dito, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil ba naman pati kumpare ng ama niya nilabanan nila ng sabong. Okay lang naman kung sinuli lang ang nakita nito, pero dahil sa kakulitan nitong si Umar, ayon, nasampal siya ng kanyang ama. 4 na manok din ang kanilang bihag sa araw na yon. Kaya matik, malaking salapi din ang kanilang nahahagap doon sa araw na yon. Takang-taka ang mga tao doon sa lugar nila Umar dahil sa pinakitang abilidad nila Nuli at ni Ermitanyong Duming. Ang sabi lang nila sa mga ito, nagkataon lang daw sa araw na yon na swerte ang manok nilang dala. Subalit mariin itong hindi pinaniniwalaan ng ibang nakasaksi doon sa sabungan dahil mga magagandang manok ang pinagbagsak ng dalawa. Maraming nagbigay sa kanila ng mga balato dahil malaki ang pusta nito doon sa manok nila Nuli. Subalit hindi ito tinatanggap ni Manong Duming dahil para sa kanya, hindi niya kailangan ng maraming pera para mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya naman itong sinuli ang tumatanggap ng biyaya na binibigay ng mga ito. Napakasaya nila ng gabing yon dahil sa bukod sa mga handa nilang pulutan, marami din silang bihag na manok na niluluto din. Ang ganap ng gabing yon, puro inuman, sayawan, at sa malamang, ang pinag-usapan nila Nuli at Umar patungkol sa manok. Dahil nga halos mga barkada nila Umar ay puro sabungero. Kaya naman itong sinuli, naaliw na din sa kanilang usapan dahil mahilig din itong sinuli sa mga usapang manok. Sila Manong Duming at Manong Mundo naman, abala din sila sa kanilang usapan patungkol sa mga lihim na aral at sa mga nilalang na hindi pa nasilayan ng mga ordinaryong mga tao. Sinabihan ni Manong Duming ang ama ni Umar na kung pwede, doon na muna sila mamamalagi dahil obserbaran na muna niya ang asawa nitong kasulukuyang nagpagaling. Dahil ayon sa ermitanyo, bago sila lilisan sa lugar nila Umar, siguraduhin na muna niyang tuluyan ng gagaling ang asawa nito nang siyang hindi naman tinanggihan ng ama ni Umar dahil para sa kanila, mas pabor din yon. Habang nag-uusap-usap sila Nuli at Umar doon sa mga barkada nito, sila Manong Duming naman palagi yung nakabantay sa ina ni Umar na kasalukuyang nagpapagaling. Hanggang sa lumapit sa kanilang grupo, sila Manong Duming at Manong Mundo. Nang medyo malasing na ang pangkat nila Umar pati ang ama nito, doon na nagkwento ang ama ni Umar patungkol sa buhay nito kung bakit siya binansagang isang doktor na sabungero. Ayon dito, noong binata pa ang ama ni Umar, tira ang pamilya nila doon sa La Libertad, Calatrava. Dahil nga palagi sa bahay ng lulong sabungero itong si Manong Mundo, kaya't katagalan nitong pagsasama sa sabungan ng kanyang lulo kalaunan, nahilig na rin siya sa mga manok. Subalit ang hilig niyang yon nang siyang tinutula ng kanyang mga magulang bago pa siya malulong sa ganitong larangan. Ang mga magulang pala nitong si Manong Mundo, masasabi mong may mga kaya ito. Dahil nga nagmamay-ari yon ng mga lupain sa Bacolod nang siyang taniman ng mga tubo. Noong mga panahon na yon, sugarcane ang hanap buhay ng mga tao sa Bacolod. At hindi pa gaanong laganap sa buong Negros ang mga manok galing Texas. Kaya't ang makikita mong mga manok sa sabungan, puro Bisaya o Tagaloging manok. Subalit hindi akalain ng mga magulang ni Manong Mundo
ang yaman nilang mga lupain ay mapapasakamay ng gobyerno. Dahil nga sugarcane ang isa sa pinakinabubuhayan ng mga tao doon, kaya biglang nawala. Kaya ang dating mga hasyendero ng Bacolod, naghahanap yun ng paraan para pamalit ng nawalang yaman. At doon na pag-isipan ng mga taga doon ay ang pag-breed ng mga manok na galing ibang bansa. Pero hindi basta-bastang mga manok, dahil ito ang mga American game fowl na ginagamit sa mga sabungan. Napakamahal ng ganitong manok noon sa Pilipinas dahil tanging mga mayayaman lang ang may kakayahang makapunta ng ibang bansa at sila lang din ang may kakayahang mag-import ng mga manok papuntang Pilipinas. Ayon pa kay Manong Mundo, nasa binata pa siya ng mga panahon na ito. Dahil nga tutol ang kanyang mga magulang na maging isa lang siyang sabongero, kaya't ipinadala siya sa lugar ng Cebu ng kanyang mga magulang doon sa kanyang tiyahin para doon mag-aaral. At doon siya nagtapos ng pag-aaral at kalaunan naging isa siyang doktor sa bansang Amerika. Pero ayon pa sa kanya, magamat isa na siyang ganap na doktor doon sa bansa na yon, tila ba nakatadhana talaga sa kanya ang mga bagay na minsan niyang iniwan. Nakatagpo siya ng isang kaibigan na isang mayamang breeder ng mga manok, game fowl roaster. Kaya naman simula noon, nabuo sa kanyang isipan ang pag-import ng mga manok papunta sa kanilang lugar at doon nagpatayo ng farm ng manok. Itong si Manong Mundo galing Texas. Pero alam nyo ba, noong una hindi siya nagsasabong, kundi nagpaparami ng mga manok na ginawa niyang negosyo. Dahil nga batikan ang nagtuturo sa kanya doon sa pag-breed ng mga manok na may mga abilidad pagdating sa laban. Kaya't doon siya umalis ng bansang Amerika para tutukan na lang ang kanyang negosyo dito sa Pinas. Alam mo, Manong Duming, sa tinagal-tagal ko sa larangan ng Tigbakay, ngayon lang ako nakakita ng gaya niyong sabongero na nakagawang nakapanalo ng 4 na beses. Biruin mo sa isang araw, gamit ang isang manok. Dahil nga lasing na silang lahat ng mga oras na yon, maliban sa ermitanyo. Kaya't hindi na niya gaanong naunawaan ang ibang binanggit ng ama ni Umar. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala itong sinuli doon sa kanilang pinag-iinuman. Nagising na lang siya, kinabukasan ng kinalabit siya ni Manong Duming habang nagwiwika ng, Nule, huy, gumising ka na. Ano ka ba? Dayo lang tayo tas tulog mantika ka. Tumayo ka na nga dyan. Mataas na ang araw. wika ni Manong Duming. Kaya't tumayo siya sa kanyang pinaghigaan at napansin niyang mataas na nga ang araw. Mag-alas 10 na yon ng umaga. Habang papungas-pungas siyang tumayo, muling nagwika si Manong Duming ng, Ano, Nole? Naalala mo pa ba ang nangyayari kagabi? Ang sagot naman niya dito, siyempre hindi. Lasing siya eh. Bigla namang naantala ang kanilang usapan nang tawagin silang dalawa nitong si Umar.
itong sinuli na lang ang lumapit dahil si Manong Duming abala yun sa pagpakulo ng tubig. Paglapit niya kay Umar, kaagad naman siyang nagtanong dito ng, Hindi nuli. Ito tingnan mo. sagot naman ni Umar habang itinuro nito ang 3 tandang at 5 inahin na manok na nakabukod sa isang kulungan. Habang tinitigan ito ni Nuli, natawa naman siya dahil manok lang naman ang kanyang nakita. Subalit bigla siyang natigilan nang magwika itong si Umar ng, Para sa'yo yung mga manok na yan, Noli. Yan ang napiling ibigay ni Itay sa'yo para gawing palahi. Dahil nga raw nakita niya ang potensyal mo na dumating ang panahon para sa naayon sa'yo. Ingatan mo yan ha. Regalo yan ni Itay. wika ni Umar. Nang marinig ito ni Nuli, napangangalang naman siya dahil hindi niya lubos akalain na bibigyan siya ng mga manok nito na nanggaling pa sa ibang bansa. Salamat buddy ha. Pero buddy, wala pa akong mapaglagyan yan eh. Okay lang ba na nandito na muna yan? Ilang araw pa naman kami bago alis dito eh. Sagot naman niya dito. Kaya't simula noon, punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso't isipan. Pero mariing pinaalala ng ama ni Umar sa kanya, kapag dumating na sa puntong nasa taas na siya, huwag niyang kalimutang tumanaw sa nasa ibaba. Sa madaling salita, mapagbigay ka kapag ikaw ay nakakaangat. Lumipas ang araw na yon. Halos wala namang nangyari nila Umar na kakaiba. Hanggang sa ipinatawag silang dalawa ng ama ni Umar kinagabihan. Dahil may sasabihin lang ang ito doon sa kanila. Sa kubo kasi ang napiling pwesto na ermitanyong Duming. Dahil para sa kanya, kapag kumpletong bahay ang kanyang hinihigaan, pakiramdam niya ay hindi siya makakahinga. Pagpasok nilang dalawa sa bahay nila Umar, bumungad sa kanilang dalawa ang ina ni Umar na nakakatayo na. At hindi lang yan, nagagawa na nitong nakapaglalakad. Halos masyak itong sinuli sa kanyang nakita dahil hindi pa naman katagalang ginamot yun ni Manong Duming. Subalit sa isang iglap lang, nagawa nitong nakatayo. Maging ang mga tao sa labas ng bahay nila Umar, saksi sa paggaling ng ina ni Umar. Kaya't ang nangyari, tuloy ang kasayahan sa pamilya nila Umar. Nang pumatak na ang 8:00 ng gabi, niyaya sila ng ama ni Umar na mag-inuman sa labas ng bahay. Nakabukod silang 6 sa isang mesa habang nagkwentuhan. Si Nuli, Manong Duming at ang mag-ama at ang 2 pa nitong kaibigan. Bali 6 sila. Nag-anunsyo ang ama ni Umar na bago dumating ang araw na pag-alis ni Manong Duming, dalhin muna sila ng ama ni Umar doon sa kabilang baryo. Kagaya sa lugar nila Umar, kapag may fiesta ay hindi mawala ang malaking pasabong sa lugar. Hindi naman tumanggi ang 2 dahil gusto din naman nila na malibot ang bahagi ng baryo na yon. Pero sinabi nila sa ama ni Umar na iiwan na muna nila ang nag-iisang manok ni Nuli doon sa bahay nila dahil nabugbog ang katawan nun sa nakarang labang kaya't hindi nila yon mailaban. Kaya't kinabukasan, sila Umar lang ang may dalang manok para sa tari. Ang lugar na kanilang puntahan, bago makarating sa nasabing sabungan, tatawid na muna sila ng 2 ilog. Pagkarating nila roon, ay kagad namang nakahanap ng makakalaban sila Umar. Sa kadahilan ng dumiritso sila sa nagtatapatan ng manok. Si Nuli at Manong Duming naman, nakamasid lang sila sa paligid sa may nasabing sabungan. Ang ruwida sa nasabing sabungan na yon ay sa bawat paligid nito ay gawa lang sa kawayan. Subalit ang mali lang sa ama ni Umar, ang pinakabit nito ng tari ay ang kilala nitong taga-tari sa baryo na yon. Sa kasamaang palad,
natalo ang pambato nila Umar na isa. Nang tingnan yon ni Manong Duming ang tari sa manok nila Umar, hindi sakto ang pagkakakabit nito. Tabingi. Kaya't napasabi ito ng, Manda, mananari nga ba ng manok yung kinuha mong tao kanina? Mukhang nadali ka yata. wika ni Manong Duming. Kahit sinong mananari ang tumingin sa tari ng manok mo, sasabihing hindi tama ang pagkakakabit nito. Gawa ito ng mga surambaw sa sugal. Wika ng ermitanyo. Ang surambaw nga pala ay salita itong Bisaya. Kadalasang matagpuan ang ganitong panluloko sa mga sabungan. Kunyari ang taong nakuha mong tagatadi ay panig sa kalaban. Siyempre, hindi nito ayusin ang tari nitong ikinabit sa iyo. Kaya matik, talo ka. Kahit magaling pa ang manok mo. Kung makaengkwentro ka ng ganitong tao, ay walang silbi ang manok mo. Balik tayo sa kwento. Duda ko nakapusta sa kalaban ang taong kinukuha mo, Mundo. Pagkatandaan mo sa sugal, ay para-paraan yan. At hindi lang yan, may mutya ang kalaban mo na kontramalas. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatawa naman yun habang sumasagot ng, Naniniwala pala kayo sa mga ganun, Manong. Ang sabi ng iba hindi raw yan totoo. wika ng ama ni Umar. Nang marinig yun ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, Dati rin akong sabungero, Mondo. Ilang sabungero na din ang nakakalaban kung may mga karga sa manok. Yung iba nilapatan pa ng mga usal gamit sa kaliwa. Kundi yung iba, may mga gabay. Kundi yung iba naman, may mga gabay na engkanto. Totoo sila, Mondo. wika ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatahimik lang naman ito habang malalim na nag-iisip. Doon na kumbinsi ang ama ni Umar na totoo ang sinabi ng ermitanyo. Dahil yung nagkakabit ng tari sa kanilang manok ay hindi na nagpakita. Iniwan lang ang bulang nito, kaya't ang nagtanggal noon ang isang kasamang kaibigan ni Umar bago nakuha ng kalaban ang bihag nito. Ayon kasi sa mga sinaunang tao kapag tatanungin tungkol sa sabong, sa parting bundok halos mayroong mga mutya at dagon, birtud ng siyang nakukuha sa inang kalikasan. Kapag nagkatagpo ang dalawang sabungirong may mga karga o mutya sa manok, matagal mamamatay ang mga manok sa laban. Dahil mayroon yung mga kabal at kunat ng katawan na taglay nito. Subalit lahat ng mutya ay mayroong pangontra kapag alam mo kung ano ang taglay ng kalaban. Pero Manong Duming, kung totoo ang mga sinasabi mo, kaya mo bang tapatan ang ganong kakayahan? Wika ng ama ni Umar. Nang marinig nila yon, tumingin si Manong Duming doon kay Nuli. Maya-maya lang, nang makahanap na ng kalaban sila Umar, ipinaubaya na nila kay Manong Duming ang pagkakabit ng tari. Ang ginamit nilang bulang ay ang bulang sa kaibigan ni Umar na dala-dala nito. Tanging bulang lang ang hiniram ni ermitanyo. Dahil mayroon naman itong pangtali itong si Manong Duming o sasapi ng bulang. Nang siyang hindi naman napansin ng kanilang pangkat, na doon idinigit ni Manong Duming ang kapirasong birtud na kung tawagin sa mga matatanda ay likit. Ang napag-utusan ni Manong Duming na magbitaw ay si Nuli. Dahil alam na ni Nuli ang pamamaraan sa pagbitaw ng manok na may karga-kargang mutya. Nang maghudyat na ang taga-karyo, nabibitawan na ang mga manok, kaagad binitawan ni Nuli ang hawak niya. 2 waklit lang,
nagpasuray-suray kaagad ang kalaban nito nang siyang ikinagulat ng lahat. Hindi kaagad nadampot ng taga-karyo ang manok nila Noli dahil animoy nagwawala yon sa ruwida. Napailing-iling na lang ang kalaban nila habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Noli. Tuwang-tuwa ang pangkat nila Noli, maliban lang sa kanya na pinawisan ng malamig sa sindak ng titig ng kalabang matanda. Paglabas niya ng ruwida, kaagad kinuha ng pangkat ni Umar ang magiging bihag nilang manok. Habang itang sinuli naman, nagtaka naman siya nang pasimpleng pinasuot siya ni Manong Duming ng isang medalyon. Noli, isuot mo ang medalyon na ito. Wika nito sa kanya nang madali naman niyang naunawaan. Sa araw na yon, 3 manok din nila Umar ang nanalo sa araw na yon. Magamat pwede pang ilaban yon, subalit tutol ang ama ni Umar dito sa paniniwalang abuso lang sa manok kapag magpaparibansa yon sa laban. Pagsapit ng hapon sa araw na yon, nakabalik na ang pangkat nila Umar doon sa baryo nila. Kagaya nung una, inuman, kainan ang nagaganap sa gabing yon. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Umar sa kanilang dalawa dahil labis na biyaya ang kanilang dala sa pamilya ni Mundo. Subalit kahit anong pilit nilang mag-abot ng salapi sa ermitanyo, hindi nito tinatanggap. Kaya't ang ginawa ng pamilya ni Umar para mapasalamatan yon, sinubukan nilang inalok si Ermitanyong Duming ng isang batang kabayo. Masaya naman sila kahit papano dahil tinanggap ito ng matanda. Pagkatapos ng inuman ng gabing yon, napagpasyahan ng ermitanyo na matulog na silang dalawa dahil kinabukasan sa araw na ito nang pag-alis nilang dalawa sa lugar nila Umar. Napakasaya ninuli ng gabing yon habang nag-iisip ng malalim. Dahil bukod sa perang dala-dala niya, may mga manok din siyang natanggap doon sa ama ni Umar. Habang nakahiga siya sa papag ng kubo, doon niya naalala kung paano nagsimula ang kanyang pag-angat sa buhay, kundi dahil sa pinalaya siya ng kanyang ama dahil sa kalabaw. Kaya doon niya napag-isipan, naririgaluhan niya ang kanyang ama ng isang kalabaw. Kinabukasan bago umalis itong sinuli, kaagad siyang nagpasama ni Umar upang maglibot sa kanilang baryo. Hindi sila magsasabong, kundi maghanap ng kalabaw na bibilhin itong sinuli. Nang siyang sakto naman nang makasalubong sila ng 3 negosyanteng mahilahilang kalabaw papuntang bayan. Para hindi na aabot sa bayan ng isa sa mga ito, nagpresenta itong sinuli na bilhin ang isa nitong kalabaw nang siyang angkop para sa umahan ng ama ni Noli. Babaeng dumalagang kalabaw ang kanyang nabili. Pagbalik nilang dalawa ni Umar sa bahay nito, hila-hila na nitong sinuli ang kalabaw nang siyang ikinagulat ni Manong Duming. Nang magpaalam na sinuli at Manong Duming sa pamilya nila Umar, bumuhos ang emosyon. Bumuhos ang emosyon ng mga ito. Yumakap ang ina ni Umar at si Manong Mondo doon sa matandang ermitanyong Duming. Nahalos lumuhod ito sa harapan ng ermitanyo at nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa iyo, Duming. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Sana makadalaw kayo ulit sa aming baryo. Wika ng ina ni Umar. Manong Duming, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay, Noli. Wika ng ama ni Umar, sabay akbay kay Noli. Habang si Umar naman, ibinigay kay Noli na nakasilid sa mga karton. Dahil nga nakabili itong sinuli ng isang kalabaw, kaya't dali-dali din naman siyang ginawa ng kangga para doon na lang niya ilagay ang mga natanggap niyang mga manok.
Habang papalis silang dalawa sa bakuran ng pamilyang yon, may habilin ang ermitanyo sa ama ni Umar. Mondo, alis na kami. Pero huwag kang mag-alala. Kagaya ng sanlibutan, umiikot ito. Kaya't may panahon din na magkatagpo din ang ating landas. Muli, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Malumanay naman ang wika ng ermitanyo. Nagpasalamat din si Nuli sa kanyang kaibigan na si Umar at kay Manong Mundo sa binigay nitong biyayang manok na kanyang palalahiin. Umalis na ang dalawa at hindi lumingon dahil lalong naiyak ang pamilyang yon kapag nagtagal pa sila sa lugar nito. So hanggang dito na muna. Mayroon talagang itinadhana ang Panginoon sa bawat tao. Dahil kung babalikan nyo ang simula, kung hindi winala ni Nuli ang kalabaw ng kanyang ama, sa tingin nyo kaya magkatagpo sila ng ermitanyong si Doming at makakamtan kaya niya ang biyayang ito? I-comment nyo sa baba ang opinyon nyo. At hanggang dito na muna ang kwento at antayin nyo ang part 12 ng pagbabalik ng ermitanyo.